Hi, hello mga idol. Kamusta na po kayo diyan? Welcome po sa channel natin, no? Captain Alas YouTube channel. Maraming salamat po sa mga subscriber natin na walang sawang sumusuporta sa ating mga pinopost na video, no? So, sa mga hindi pa po nagso-subscribe, Bekenemen, yon. Guys, ano ba topic natin today? Ah, sa mga gustong magbarko or sumakay ng barko, pwede nga bang sumakay ng barko kung ikaw ay high school graduate lang? Yes po, pwede. Pwede kayong Sana all. magbarko kahit high school graduate lang kayo. Normally kasi, yung mga kumukuha ng maritime course sa college, like ang course natin, no? So, meron dalawang course po sa college, yung BSMT or Bachelor of Science in Marine Transportation and Bachelor of Science in Marine Engineering. Yung pong Marine Transportation sa itaas po yon sa deck. So, pwede kang ma-protel captain. Then yung Marine Engineering naman is sa makina, pwede kang ma-promote hanggang chief engineer. So, ang pag-usapan natin about sa high school graduate. So, paano nga bang gagawin nyo guys, no? So, pwede ka naman makasakay. And yung other courses like yung mga HRM, culinary courses, ganyan, pwede naman kayo. So, ang kailangan nyo lang guys, magkaroon kayo ng experience. For example, high school graduate ka, pwede kang maging waiter sa barko, pwede kang maging bartender, pwede Sana ka rin all. maging welder. NANI?! So, yung mga may training sa TESDA, no? Ano ba yung mga in situ, gano'n, no? So, ang kailangan nyo lang, experience. Like kung high school graduate ka, guys, meron kang experience sa, halimbawa, restaurant, no? Or kung wala ka naman, experience, mag-apply ka sa mga hotel or fast food, no? Restaurant. So, kailangan mong magkaroon ng experience. Hindi naman pwedeng isasalpa ka kaagad sa barko, no? So, matindi rin yung competition, no? And then, tiyagaan lang guys, no? Tiyagaan lang yung pag-a-apply sa barko. Medyo maganda ang sahod sa barko kumpara mo sa land base. Sa barko kasi libre lahat. So, Sana accommodation, all. food, sabon, yan. So, libre ang pagkain. At ang kagandahan guys, yung working place mo is malapit lang. Pagising mo, walking distance lang. Hindi ka na matutraffic, no? Oh my So, ano ba God! dapat mong gawin? Din, ayun, experience nga, no? Experience. Halimbawa, kumukuha kayo ng experience, no? Sa restaurant or sa hotel. Then, pag may free time kayo, paunti-unti nyo nang i-secured or kuhanin yung mga requirements. Like, passport, no? So, number one requirement yun, passport. Tapos, yung mga clearance, NBI, police clearance, and kailangan nyo na seaman book. Kasi, yun ang number one na kailangan mo sa barko, no? So, paano ka makakuha nun, guys, no? So, may mga training po, no? Ilalagay ko sa description yung mga requirements, no? And then, para sigurado ka, guys, kung ano talaga yung requirements, magsadya po kayo sa marina. Sa may ano po yan sa may South Harbor ba yun? So, isearch nyo po sa Google yung office ng marina, and then pwede po kayo magtanong doon. Or if mag-browse kayo sa Google, no? I-browse nyo po doon
yung address ng marina. Andun yung mga requirements po nila, no. So, once na meron ka ng mga requirements, seaman book, passport, training, pwede ka na mag-apply, guys, no? Pwede ka na mag-apply sa mga agency na nag-hard, no? And then, sa pag-apply naman, tiyagaan lang po yan, no? Tiyagaan lang. So, nung nag-apply pa ako, nag-apply ako sa through online, then tiyagaan lang talaga. Pwede kayong gumawa ng resume nyo. Tapos may mga website na pwede kayong mag-apply through online, no? So, ipasa nyo lang ng ipasa yung mga mga requirements nyo. Tapos, pag tinawagan kayo, so, normally, magke-carry out sila ng interview. Yun, pag naipasa mo yun, at pinag-report ka, for example, nangailangan sila ng messman, no? Or welder, o kung ano pa man, may mga extra training na papakuha sa inyo. So, once na nakapasa ka na sa interview, may exam pa rin yan. Ang last mo dapat ipasa, guys, is yung medical. Kahit kasi pasado ka na interview, exam. Pag sa medical, hindi ka papasa, so hindi ka makakasakay ng barko. Kaya kung porsigido kang makasakay ng barko, so marami kang i-considered, no? Yun nga, medyo mahirap sa medical, no? Talagang matindi yung screening. So, kailangan paghandaan mo rin yun. So, kahit kami nga na sumasakay na, no? Every contract, minsan nag-i-struggle sa medical. Yun. Madali lang naman yun eh. Siyempre, counted discipline, no? Then, exercise, walking. So, mahigpit sila. Ayaw di ma. Sa barko kasi, mahirap na magkasakit ka. At wala ka sa kondisyon. Nani? Kaya talagang sinisiguro nila na bago ka umalis ng Pilipinas o bago pa sakayin is ready ka. So, yun guys, no? Yun ang tips ko sa inyo, no? Tapos, samahan nyo syempre ng dasal. Dasal sa pag-apply, sipag. Yun lang naman ang technique dyan, no? And then, kung may mga company ka na na-applyan. So, nung nag-a-apply pa kasi ako, guys, nagsasadya talaga ako. Pumupunta ako ng personal, no? Kasi, kahit sabihin nilang, okay, Mr. ganito, Juan de la Cruz, tatawagan ka na lang namin, ganon. So, nagre-report pa rin ako ng minsan nagkakaroon ako ng chance na makausap ko yung crewing ko. Minsan busy, minsan sabihin ng utility, sir, balik na lang kayo. Ganon talaga. So, kailangan nilang makita na talagang determinado ka, nagtsatsaga ka. Ganon lang yon. So, malay nyo, makulita sila. Ito, pasakayin natin to kasi, nakakasawa ng mukha nito, ganon. So, ganon guys, no? Mga technique natin, no? And then, kung magkaroon kayo ng chance na makausap yung crewing manager, minsan, nakakatulong din yung samahan natin ng konting sa story. Ito, totoo yun. Ako, nung nag-apply ako, hindi ako nahihiya. So, kasi, kung pahiya-hiya ka, walang mangyayari sa iyo, guys, no? So, yun. Sana nag-aspired na makasakay ng barko. At gustong maranasan ang buhay seaman. Magtiyaga lang po kayo, magtiyaga lang.
Okay, kung may mga tanong pa po kayo regarding sa CMAS job, mag-comment lang po kayo. At bibigyan natin kayo ng mga tips base sa ating mga experience at naranasan. So, yun lang po muna, no? Yun lang po muna. And then, ingat po tayo. Magandang araw po sa lahat. Have a nice day.